Okay. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan. At kami nagpapasalamat na inyong natutunghayan ang nagdaan naming video patungkol sa America in Prophecy at atin pong natatalakay ang Revelation 13. At ngayong gabi, aatras tayo sa ating pag-aaral sapagkat ating pag-aralan ang dalawang malaking aklat ng propesiya, ang chapter 12 at chapter 17. Kung inyong naunawaan ang chapter 13 ng malinaw, umaasa kami na inyong maunawaan din ang chapter 12 at chapter 17. Ngunit ang ating pag-aralan ngayong gabi, sapagkat ito'y dalawang kapitulo, ginawa kong isang pag-aaral, magiging kalahati muna natin ang ating pag-aaral. Hindi lahat ng mga bersikulo ay ating matatalakay ngayong gabi. Pero bago tayo dadako sa ating pag-aaral, tayo po muna yumuko sa isang panalangin. Aming dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat, Ama, na inyong pinagkaloob sa amin ngayong gabi na aming mapag-aralan ang propesiya sa aklat ng Daniel at Revelation. At ngayong gabi aming pag-aralan ang Revelation 12 at Revelation 17 patungkol sa dalawang babae na magkakaiba, at aming hinihiling, Panginoon, ang inyong pangangasiwa. Pagpapalain ninyo kaming lahat habang ako nagtuturo, at ang lahat na manunood, nagsubaybay sa programang ito, na inyo din silang pagpapalain. Sana, Panginoon, ang katotohanan ito makarating sa bawat tahanan, sa mga taong naghahanap ng katotohanan. At nais ko, Panginoon, na aking ipagkatiwala sa inyong kamay ang aming pag-aralan ngayong gabi, sapagkat kung wala kayo, hindi ito namin magagawa. Nawa ang pangangasiwa ng banal na Espiritu ay maranasan namin sa gabing ito. Ito po ang aming hinihiling. At salamat sa pagtugon ninyo sa aming kahilingan, sapagkat ito po'y aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang gabi, at dito tayo sa title natin ngayong gabi, The Two Women in the Book of Revelation. Now, ating titingnan itong larawan. Nakikita natin itong larawan ng dalawang babae. Ang unang babae na nakadamit araw ay ito po'y nagsimbolo sa iglesia. Ito ang true church, at ito naman ang apostate church o false church. Ating titingnan ang larawan. Ito yung the woman in white. Tinatawagan ang babae sa chapter 12, tinatawag ito the woman in white. At sa 17, the woman in scarlet. Now, ating pag-aralan sa Biblia, what is the symbol of woman in the Bible? Kapag magbabanggit ang Biblia, mayroong magtanong, Brother Jones, yung ating pag-aralan ngayong gabi, ang mga babae sa 2 kapitulo, pero pag ang Biblia magbabanggit ng babae, ano ba ang kahulugan niyan? No? Ito yung tanong, what is the symbol of the woman in the Bible? Kung ating babasahin ang aklat ni Jeremias, sa Jeremias 6:2, ang maganda at maayos na babae, sabi ni Jeremias, ang anak ng babae ng Sion ay hinihiwalay ko. At kung magbabanggit ang Biblia ng babae, itong babae na anak ng Sion, ito po'y nagsimbolo sa iglesia. Iglesia ng Diyos na hinihiwalay niya. Mamaya ating pag-aralan din yan, ano ba ang ibig sabihin ng iglesia. Now, dito sa sulat ni Apostol Pablo, ito yung sulat ni Pablo, for I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. No, saan yun mababasa? Sa 2 Corinthians chapter 11 verse 2. Na si Pablo, sabi niya, I am jealous over with you for godly jealousy. Kasi ito yung sulat ni Apostol Pablo doon sa iglesia ng Corinto. At itong iglesia ng Corinto na sinusulatan ni Apostol Pablo, sabi niya, I am jealous over you, sabi niya sa iglesia, with godly jealousy, for I have espoused you. Gusto ko na ipaasawa kita sa isang asawang lalaki, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Pag titingnan mo yung sulat ni Apostol Pablo, na ang iglesia sa Corinto, sinisimboluhan ito ng isang dalaga na virgin. No? Kaya nga ang iglesia, pag mabanggit sa Biblia ng dalaga, ay ito po'y babae, tumutukoy po ito sa iglesia
No? Kaya nga sana naunawaan natin, kaya nga ang babae dito sa chapter 12 ng Apokalipsis, ito po ay nagsimbolo sa iglesia ng Diyos. Kaya nga, atong sabi pa ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Efeso 5:23, "For the husband is the head of the wife," ang asawang lalaki siya yung ulo ng babae, "even as Christ is the head of the church." Kaya nga si Kristo din ang ulo ng iglesia. Kung si Kristo yung husband, ang church naman, ito yung wife. Kaya nga, when the Bible speak about woman, nagsimbolo yan sa iglesia. Pero sa Biblia, sa aklat ng Apokalipsis, 2 kapitulo po dyan na binabanggit sa Apokalipsis ang 2 babae. No? Kaya nga ating pag-aralan ito ngayong gabi, no? And He is the Savior of the body. Si Kristo ang tagapagligtas sa kanyang iglesia. Ating pag-aralan ngayong gabi yung Revelation symbols. No? At ito yung susi, pag ating pag-aralan ang aklat ng Apokalipsis, kailangan ating maunawaan ang mga simbolo. Kasi kung hindi natin maunawaan ang mga simbolo, ay hindi tayo darating na ating maunawaan ang binabanggit ng talata at kailanman hindi natin ito ma-interpret kung wala yung Bible symbolism. No, pag ang Biblia magbabanggit ng woman, atin itong natutunan na ito po'y church. No? When the Bible speaks woman, it is a church. No? Pag a harlot woman, ang kahulugan po niya, ito po'y false church. Mamaya ating tunghayan itong harlot woman sapagkat ito po ang false na iglesia, na ito po yung false church. At yung iglesia na kulay puti ang damit, ito po a pure woman, at ito po yung the true church. Kapag magbanggit ang Biblia o ang talata ng tubig o dagat, ang kahulugan po niyan ay mga tao. At kapag magbanggit po ang Biblia, mga hari, sapagkat sa chapter 17, ang mga hari ay nakikiapid sa harlot woman, ay ang kahulugan po niya mga political leaders. At pag magbanggit ang Biblia ng nalasing, ito po'y nadaya. At kung magbanggit siya ng alak, ito po yung mga false teaching at false doctrine. No, sana itong ating gagamitin ito na ating gabay sa ating pag-aaral sa 2 kapitulo na maintindihan ninyo ang ating pag-aaral. Paano inilalarawan ang babae sa Apokalipsis 12? Pero ating pag-aralan itong 2 babae na magkasunod. Ating tunghayan muna ang chapter 12. No? Ito yung tanong, paano ba nilalarawan ang babae sa Apokalipsis 12? Kung ating babasahin yung Apokalipsis 12, ito po yung nakasulat sa versikulo 1 at saka 2, ating babasahin. At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit. No? Mayroong isang pangitain, mayroong sign na nakita sa langit, isang tanda, isang babae na nararamtan ng araw. At ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa, at ang kanyang ulo ay may isang putong ng 12 bituin. No? Mapapansin ninyo, 3 dito ang palatandaan na ang babae na nararamtan ng araw. No? At ang buwan nasa ilalim ng kanyang mga paa. Mamaya atin niyang isa-isahin ano ang mga kahulugan yan at inyo yung maintindihan. At ang kanyang ulo may isang putong ng 12 bituin. At siya'y nagdadalang tao. So nagbubuntis siya at nagdadalang tao at siya'y sumigaw ng pagdaramdam sa panganganak at sa hirap upang manganak. O sa 5, no, ating itutuloy, ilaktaw na lang natin sa verses 5 and 6. At siya'y nanganganak ng isang lalaki. Itong babaeng ito, nanganganak siya ng isang anak na lalaki at naghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa at kanyang anak ay inaagaw at dinala hanggang sa Diyos at hanggang sa kanyang luklukan. No, itong babae na nagbubuntis, nagdaramdam sa panganganak, nanganganak siya ng isang batang lalaki. At itong batang lalaki na kanyang ipinanganak, naghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa at ang kanyang anak ay inagaw, dinala ito hanggang sa Diyos. Mamaya ating tutunghayan yan, ano ang mga kahulugan yan, at hanggang sa kanyang luklukan.
At tumakas ang babae sa ilang at doon ipinaghanda ng Diyos ng isang dako, doon ampunin sa 1,260 araw. Mayroong para siya ampunin sa ilang sa loob ng 1,260 days. Now, ating titingnan, ating kilalanin ang babaeng ito, no? Sapagkat hindi tayo dadako sa ibang pag-aaral hanggat ating maunawaan isa-isa. So, ating titingnan ngayon, ano ba ang babae na nakita, ano ang kanyang kasuotan, nararamtan siya ng araw. Ang kanyang damit ang damit niya ay araw. Ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. At ang pangatlong paglalarawan sa babae, ang kanyang ulo ay may isang putong ng 12 bituin. Na pag ating titingnan, ito yung larawan ng babae. Nakikita ninyo yung babae. Ang kanyang ulo ay mayroong corona, he has a crown of 12 star. Ang description ng Biblia, siya po'y nagdamit araw. Naghahanap ako ng picture na mapakinang ko ang damit pero hindi ako handa o nakapagbigay ng larawan na akma doon sa Biblia sapagkat ang babaeng ito, ang damit niya ay araw. At ang kanyang mga paa nakaapak sa buwan. No? Ano ang kahulugan nito? So, ang una ating pag-aralan, naramtan siya ng araw. So, ang kanyang kasuotan ay ang kasuotan ng babaeng ito ay araw. No? Ating natutunan na ang babae, siya yung iglesia. Siya yung church. No, ito yung true church ang ating pinag-aralan. Pero ano ang kanyang kasuotan, nararamtan siya ng araw. Ano ba ang simbolo? Pangalawa, palatandaan, bago natin isa-isahin yan, ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. At ang pangatlo, ang kanyang ulo ay may isang putong na 12 bituin. No, ating titingnan ang mga simbolo ngayong gabi. Ano ba ang kahulugan nitong babae? No, siguro mas maganda na sa iyong pag-aaral sa iyong tahanan, hawakan mo ang inyong Biblia, susundan mo ako sapagkat ang talata na ating kukunin lahat sa kapitulo. Ano ang simbolo sa araw sa Biblia? Kung ang babae sa Revelation 12 nagdamit ito ng araw, ano ba ang kahulugan? No? Ano ba ang simbolo sa araw kung atin itong titingnan sa Biblia? Kung ating basahin itong aklat ng mga awit 84 versikulo 11, ito po yung tala, no? Ano ang simbolo ng araw na nagiging kasuotan ng iglesia, nagiging kasuotan ng babae sa chapter 12, sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw. Sino yung araw na nagiging kasuotan ng babae? Ang Panginoong Diyos. Ay binabanggit yan ay araw. At ang kalasag ng Panginoon nagbibigay biyaya at kaluwalhatian. At hindi siya nagkakait ng anumang mabubuting bagay sa nagsisilakad na matuwid. Na mapapansin ninyo yung ang Panginoong Diyos, siya yung araw, ang kalasag, ang Panginoong Diyos nagbibigay ng biyaya. Napapansin ba ninyo? Ang iglesia niya, we are saved by grace. No, sapagkat at mapapansin ninyo dito sa talata, maliban na siya ang araw, siya din ang Panginoon na nagbibigay ng biyaya. At ito yung ginawang kasuotan ng kanyang iglesia. Napapansin ninyo, ang iglesia na yon, ang kanyang damit ay araw. No? Ano pang sulat ni Isaiah? Si Isaiah mayroong malinaw na sulat tungkol sa damit ng babae. At alam ninyo, ito yung tinatawag sa Biblia na justification. No? Hindi lang ito justification, he is also referring sanctification. Sabi niya sa Isaiah 61, verse 10, sabi niya, I will greatly rejoice in the Lord, my soul shall be joyful in my God, for He hath clothed me with the garment of salvation. Ano yung kasuotan niyang araw? Ito pala yung garment of salvation. He hath covered me with the robe of righteousness, as the bridegroom decketh himself with ornaments, and as a bride adorn herself with her jewels. No, napapansin niyo, ang Biblia malinaw, kaya nga kung ang babae sa Revelation 12, ito yung iglesia,
dinamitan siya ng damit ng kaligtasan at robe of righteousness. No? Damit ng katuwiran. The garment of salvation, ito yung justification. And robe of righteousness, ito yung sanctification. Kaya nga ating naunawaan na itong babaeng ito na nagdamit araw, ito po yung iglesia na pinoprovide ng Panginoong Diyos ang kanyang kaligtasan. Now, ating pag-aralan ngayon ang pangalawa. Now, dapat nating naunawaan na natin ang kasuutan niya sapagkat ating isa-isahin itong babaeng ito para maintindihan sino ba itong babaeng ito. At ano bang nasimbolo sa kanyang damit? Now, dito sa pangalawa, ang buwan, ang pangalawang ating titingnan dito, ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. No, mapapansin ninyo yung buwan. Nang tinitingnan ko sa Biblia kung ano ang simbolo ng buwan, wala akong nakikita. Pero mayroon akong 2 talata sa Biblia na aking nasusumpungan na related sa akma doon sa kalagayan ng babae. No? At ano yung nakasulat doon? Ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. No? Ang tinitingnan ko yung paa tungkol sa Biblia na mayroong liwanag. Sabi dito sa Awit 119:105, ang salita mo ay ilawan ng aking mga paa at liwanag ng aking landas. Napapansin ba ninyo itong babae? Saan ba nakaapak yung babae? Sa buwan. Sa palagay ninyo, ang buwan mayroon itong liwanag. At ito ang kalagayan ng iglesia habang ang kanyang mga paa nakaapak sa buwan, umaapak siya sa liwanag ng salita ng Panginoon. Kung ang Diyos ang araw at siya yung liwanag, the symbol of Christ's righteousness, the robe of salvation and robe of righteousness, atin namang natutunghayan na itong iglesyang ito, lumalakad siya sang-ayon sa salita ng Panginoon. Ito yung iglesia, napapansin ninyo yung sinasabi ng Protestantismo, the sola scriptura, no? Bible and Bible only. Ito yung kalagayan ng tunay na iglesia. Lumalakad siya, ang salita, ginawa niya ang salita ng Diyos na ilawan ng kanyang mga paa at liwanag sa kanyang landas. Napapansin niyo, nakaapak siya sa liwanag ng buwan. Now, dito tayo, sa talata din, 2 talata lang ang aking gagamitin dito. Sa unang Juan 1:7, ito po yung nakasabi ng talata, ngunit kung tayo'y magsisilakad sa liwanag, gaya niyang nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at nilinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat nating kasalanan. At ito yung tunay na kalagayan ng tunay na iglesia. Kaya nga ito yung sulat ni Juan sa iglesia, sabi ni Juan, kung tayo'y magsisilakad sa liwanag, gaya niyang nasa sa liwanag. Kaya nga, ang iglesia, maliban na siya nagdamit ng araw, nagdamit siya sa liwanag ng Diyos, dinamitan siya ng Diyos ng kaligtasan, lumalakad din siya sa liwanag sa salita ng Panginoon. No? At sabi ni kung lalakad tayo sa liwanag ng kanyang salita, no? Kagaya niyang nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo sa dugo ni Jesus na kanyang anak. Ito yung provision na binibigay ng Diyos sa kanyang iglesia. Ngayon, ating pag-aralan yung ikatatlo. What is a crown of 12 star? No? Ito yung panghuli na description sa babae sa Apokalipsis 12. Ano itong kahulugan sa 12? Dalawa ang ating pag-aralan, yung crown and 12 star. Ano ang sinisimboluhan ng crown at saka 12 star? No, nakikita natin itong babae na mayroon siyang 12 koronang mga bituin. No? Sa kanyang ulo ay may isang putong ng 12 bituin. Ating pag-aralan sa Biblia, ano ba ang simbolo sa number 12? At alam ninyo, ang number 12 sa Biblia, ito po yung simbolo ng leadership ng kanyang kingdom. The symbol of church leadership. At ito yung tinatawag na favorite number of His kingdom. Napapansin ba ninyo sa Old Testament, ang bansang Israel ay composed of 12 tribes. At sa New Testament, nang tinayo niya ang iglesia sa New Testament, composed of 12 apostles.
Bakit number 12 ay mahalaga sa inner circle sa pangunguna ng Panginoon sapagkat ang number 12 sa Biblia, nagsisimbolo po ito ng leadership. Kaya nga ang tunay ng iglesia, ang leadership po ay nanggagaling sa 12 tribes of Israel and 12 apostle of Christ. Kaya nga ito po yung description kung ano ang tunay na iglesia. No? Pag ating babasahin yung maliban dyan, at dito yung sulat ni Apostol Pedro 2:9, datapwat kayo'y isang lahing hirang. Ating titingnan yung kanyang crown. Ano ba ang simbolo ng crown? No? Ano ba ang korona ng iglesia? Datapwat kayo ay lahing hirang. Mga pinili ang kanyang iglesia. Isang makaharing pagkasaserdote. Nang tinatawagan sila ng Panginoon, nagiging membro ng iglesia, sila po'y mga lahi na hirang, isang makaharing saserdote. Kaya nga mayroon pong ang babae, nakasuot siya ng korona. Kasi membro sila sa makaharing saserdote. Bansang banal. Bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipapahayag ang karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagigilalas na kaliwanagan. At nang nakaraang araw, na nakaraang panahon, hindi bayan, no, sabi ni Apostol Pedro, at sabi niya, datapwat ngayon, bayan na ng Diyos, na hindi nagkakamit ng awa, noon, datapwat ngayon, nagkakamit na ng awa. No? Sana naintindihan natin yung 12 crowns at saka 12 star. No? Ang simbolo ng 12 stars, 12 tribes, and 12 apostles. Ito yung nila, yung corona. Ano naman ang kahulugan sa salitang iglesia? No? Para maintindihan natin itong babae, kailangan atin munang i-decode ang mga simbolo sa Biblia para ating maunawaan ano ba ang iglesia. No? Kung ang babae sa Apokalipsis 12, ito po'y tunay na iglesia, ating ay i-define ang word na iglesia. Alam niyo, maraming nakarinig, maraming nagtuturo tungkol sa iglesia, pero ating unawain ito. Gusto kong maunawaan ninyo kasi nung ako'y unang naglilingkod sa Panginoon, ang aking pag-uunawa, pag magbabanggit ang nagtuturo ng iglesia, ang aking paniniwala, ang iglesia ay simbahan. No? Pero nang pinag-aralan ko, ang Biblia ay hindi pala ito tumutukoy sa simbahan. No? Ano ba ang kahulugan sa salitang iglesia o church? No? Kung ating babasahin ang Biblia, ano itong church? Kung ating babasahin itong 1 Corinto, chapter 1, versikulo 2, sabi niya dito, unto the church of God, which is at Corinth, to whom that are sanctified in Christ Jesus, called to be sent, with all that in every place is called upon the name of Christ, our Lord, both theirs and ours. No, napapansin ninyo, unto the church, sabi niya, saang iglesia? Sa Corinto, kasi sulat ito ni Pablo sa Corinto, unto the church of God which is in Corinth. Sinusulatan niya yung iglesia, to them that are sanctified in Christ, they are called to be sent. No? Ang pagmabanggit ang Biblia ng iglesia, hindi po ito tumutukoy sa simbahan. Kasi ating ikukorek yon, pag magtukoy ang Biblia ng church, this is not referring sa building, kundi nagre-refer ito sa mga tao. Kaya ano itong iglesia? Ito yung called to be sent. Ito yung mga taong makasalanan na tinatawagan ng Diyos na magiging banal. Dati sila makasalanan, pinatawad ang kanilang kasalanan at binigyan sila ng Panginoon ng kautusan para susundin, para hindi na sila magiging maalipin sa kasalanan. At ito yung ang mga tao na tinatawagan na mga banal, ito po ay tinatawag na iglesia. Kaya nga sabi niya dito, unto the church of God, which is in Corinth, to them that are sanctified, yung mga taong binabanal sa Panginoong Hesus at tinatawagan na mga banal, ito yung tinutukoy sa Biblia na iglesia. Sa Roma 1:7, sa lahat ninyong nangasa Roma, ito yung sulat niya, mga iniibig ng Diyos, tinatawag na mga banal. Now,
Ang word na tinatawag na mga banal, ito po yung kahulugan ng iglesia, ito po yung mga tao na tinatawagan ng Diyos, mga makasalanan, ngunit gusto ng Diyos na ikaw ay tatawagan ka sa kaligtasan na hindi ka na magiging makasalanan. Kaya nga ang iglesia, tinatawagan niya na mga banal. Sumasa inyo ang nawa ang biyaya, kapayapaan mula sa Diyos ng ating Ama na Panginoong Hesukristo. Pag ating titingnan sa original na Greek, no? Kasi New Testament ang ating binabasa, ang ibig sabihin ng iglesia ay galing sa salitang ekklesia. No? Ito yung Greek. No? Ano itong ibig sabihin ng ekklesia? Ay sabi dito, no, a calling out. No? Mayroong pagtawag, tinatawagan. Ito yung mga tao na mga makasalanan na tinatawagan. Kung building ang iglesia, hindi po pwedeng tatawagan yan. Kasi wala silang alam. No? Kaya nga sabi niya, it is referring to a popular meeting, especially a religious congregation. No? At mayroon pa dito, a Christian community of members. Ito yung, ang iglesia, ito po ay Christian community of service. It is referring a people. No? Kaya nga pagsabi niya dito, community of members on earth or sent in heaven, assembly. Sa Old Testament, nang tinitingnan ko sa Old Testament sa Hebrew, ang iglesia sa Old Testament, tinatawag ito na assembly or a church. Kaya na tinitingnan ko sa original na Hebrew, yung nilagyan ko ng dilaw sa Exodus 16:6, and the whole assembly of the congregation. Yung assembly dito, nang tinitingnan ko ito sa original na Hebrew ay kahal. Ang ibig sabihin ng kahal, they are called out for assembly. No? Ang ibig sabihin, called out for church. No? Kaya nga, ang yung assembly, ito yung mga tao na tinatawagan. Ang mga Israelita, galing sila sa pagkaalipin, tinatawagan sila na mga banal, at ito yung iglesia na tinutukoy. Kaya nga, ang unang iglesia sa Biblia ay ang bansang Israel. Now ngayon, salute the brethren. Kaya pag babasahin ninyo ang mga sulat ni Apostol Pablo, sabi niya dito, salute the brethren which are in Laodicea. Ito yung mga sulat ni Apostol Pablo sa iglesia sa Laodicea. And Nymphas and the church which is in the house. Na mapapansin ninyo, sinusulatan niya yung iglesia. Ano yung iglesia na sinusulatan niya? The church which is in the house. Kaya nga, kahit pala sa loob ng iglesia at sa loob ng bahay ng mga mananampalataya, mayroong iglesia. Kasi ang iglesia sa Biblia, hindi po yun building. Na mayroon pa siyang sulat sa Colosas 16:19, no? The churches of Asia salute you. Aquila and Priscilla salute you. Binabati sila. Much in the Lord with the church that is in their house. Kasi ang iglesia nasa loob sa kanilang mga tahanan. Na sa Biblia, salute one another with holy kiss. The churches of Christ salute you. Na mapapansin ninyo, kung ang iglesia ay building, hindi ka bababatiin ng iglesia, pero ang iglesia sa Corinto, binabati nila sa mga tao. No? Sabi niya, ating pag-aralan ngayon, atin nang naunawaan ang word na church. No? Sa aking pagtuturo, medyo makulit lang ako. Gusto ko na ang bawat salita, gusto ko nais na maliwanagan, at kasama ito sa aking burden sa pagtuturo na gusto ko na inyong maintindihan. No? Ano ang kahulog ang church? Ang church ay referring to a people who were called out. No? Mga taong tinatawagan na mga banal, dating makasalanan, tinatawagan ng Diyos sa paglilingkod, at ito yung iglesia niya. No, ano ang layunin ng iglesia? Bakit sila tinatawagan ng Panginoon? Ito po yung tala sa 2 Samuel City 24. Ito po yung layunin ng Panginoon kung bakit sila tinatawagan. Sabi niya dito, at iyong itinatag sa iyong sarili ang iyong bayang Israel upang magiging bayan sa iyo magpakailanman. Ikaw, Panginoon, ay naging kanilang Diyos. Ang layunin ng Diyos sa pagtawag sa iglesia, ang
nang gumagawa siya ng iglesia, itinatag ito para sa sariling pag-aari ng Diyos. No? At una niyang tinatawagan ang bansang Israel na nagiging bayan. At ang Diyos naman ang kanilang Panginoon. No? Sa awit 4 versikulo 3, ngunit talastasin ninyo na ibinukod ng Panginoon sa ganang kanyang sarili ang banal. Didinggin ng Panginoon pagka tumatawag sa Kanya. No, napapansin ninyo, ibinukod sa Kanyang sarili ang banal. Bakit? Sino ba itong banal na binubukod niya sa Kanyang sarili? Ito yung Kanyang iglesia. Ha? Kaya nga sa Biblia, yung chapter 12, ang babae dyan sa chapter 12 nakadamit ng araw kasi ibinukod sila ng Diyos para sa Kanyang sarili. Nakikita mo yung Kanyang kasuotan, damit niya araw, nakaapak ang kanyang mga paa sa buwan kasi lumalakad sila ayon sa liwanag ng salita ng Panginoon at mayroon silang korona na 12 star sapagkat ang kanilang pangunguna, ang iglesia, pinangungunahan ito ng 12 tribes of Israel at 12 apostle of Christ. Kaya nga ating nakikita ang iglesia. At ito yung binabanggit sa Biblia na ito yung simbolo ng pure church. Na? Mamaya ating malalaman kung mayroon pa ba yan ngayon. No? Mayroon yan ngayon. No? Ating pag-aralan, ano ang tungkulin ng iglesia? No? Bakit sila tinatawagan atin anong layunin ng Diyos sa kanyang pagtawag? Kasi ay nagnanais ang Panginoon, ibubukod niya ang banal sa kanyang sarili. At ito yung layunin kung bakit ito ginawa ng Panginoon sapagkat ang Diyos ay banal. Ang lahat na maliligtas kailangang magiging banal sapagkat ang langit na ating pupuntahan ay lugar ng mga banal. At ito yung layunin niya na nagtayo siya ng iglesia na kanyang pinagpala lahat ng kaligtasan binibigay sa kanya upang ang lahat na papasok sa iglesia magiging banal. No, ano ang tungkulin naman ng iglesia? No, nang niligtas siya ng Panginoon mula sa kasalanan patungo sa kabanalan, ito yung tungkulin ng iglesia. Sa Deuteronomy 30:16, na inuutos ko sa iyo sa araw na ito. Mayroong nang tinatawagan ang iglesia, mayroong utos na ibinibigay. Sa araw na ito na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Lumakad ka sa kanyang daan, tuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan at ang kanyang mga kahatulan upang ikaw ay mabuhay at dumami. Upang pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain ay pinapasok upang ariin. No, napapansin ninyo, ito yung tungkulin ng iglesia. Nang tinatawagan sila sa kaligtasan, mayroong utos na binibigay ang Panginoon. Anong utos? Sabi niya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Anong utos na ito? Nanawagan ang Panginoon for a closer relationship with God. No? Kaya nga, pag ikaw ay membro ng iglesia, ito yung iyong tungkulin. Ibigin mo ang Panginoon. Sila yung mga tao na nagmamahal sa Diyos. Lumakad ka sa kanyang mga daan. No? Ano ang sunod ng Panginoon? Kaya nga, ang Panginoon, ang Diyos na ang Panginoon nila at ang lahat ng membro ng iglesia sumusunod sa pangangasiwa ng Panginoon. Tuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan at kahatulan upang ikaw ay mabuhay, upang ang pagpapalain ka ng Panginoong Diyos at sa lupain na papasukin sa iyo upang ariin. No, pero si Satanas, kaya nga dito ang dahilan kung bakit si Satanas nagagalit. Satan's object of attack is his God church. Pero si Satanas na nakita niya itong mga tao na tinatawagan, nagiging banal sa kanilang sarili, inaatake ito ni Satanas. No? Ano ang kanyang atake? Pag ating babasahin itong Apocalypse 12:17, natatapos ang kapitulo sa 17. And the dragon was wroth with the woman. Nagalit yung dragon doon sa babae at umalis siya upang